Sir, yung voice over. Kita niyo naman po. Magiging naman po sa inyo. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Bobby Aniversario. Ako po ang inyong Vice President for Facilitate Communications Corporation. Ngayong gabi po, kung mapapansin nyo, habang ako yung nag-represent, nakikipag-usap po ako sa computer. Dahil po, meron po tayo mga viewers sa labas po ng opisina to, coming from other countries. I think meron mga guests tayo from Dubai. It didn't show up today. We're also expecting some people from Australia and from France and from Cebu. Okay, I don't know kung meron pa pong ibang na-invite from other locations, but for those of you who are watching online, I would like to welcome you to our community presentation for our F8 digital community. Alright, so let's start. I hope you can hear me well. People online, I hope my voice is just okay. Narinig niyo sana ako na maayos. Kung hindi niyo po ako masyadong narinig, post na lang po ng comment niyo sa ating chat room. Pwede niyo mong sabihin lang kung narinig niyo po or kung malabo para makapag-adjust po kung niyo sa audio ko. Okay? Also, for those who are watching, kung gusto niyo pong sumama dun sa chat room, kung meron kayong mga questions, meron kayong katanungan, after the presentation, pwede niyo pong i-post ang inyong questions dun sa chat room. In order to join the chat room, all you have to do is log in or sign in sa Ustream. Libre lang po yan. All you have to do is really just sign in. Para kayo nag-sign in na sa Facebook. Para po gano'n. Alright, so I'll be starting. Good evening again, everyone. People here in the room and also those abroad. Kung anumang oras na doon sila, no? Whether it's morning, afternoon, or evening, hindi na po natin alam dahil sa iba't ibang bansa kung sila nangyayari. Okay? So they can hear us loud and clear. That's what they're saying. So, guys, this is F8 Communications Corporation. Tayo po ay isang digital community. Si F8 po ay nagsimula bilang isang IT and telecommunication solutions company. And for so many years, kami pong sa F8, nagbibigay po kami ng solusyon sa mga corporations, mga kumpanya, sa mga organizations. But this year, particularly, ito pong age na to, na dumating na yung technology pinakahihintay namin, we are now wanting to provide solutions naman para sa ordinary masang Pilipino. Yun po ang gagawin natin. Yun po pag-uusapan natin po dito. At sa gabi ito, dalawa po ang ating pag-uusapan. The first one is about the internet. At yung pangalawa is about sa television. Okay? Tanong ko dito, madam, familiar po kayo sa mga ito? Ano po ito mga ito? Browsers. Okay, so browsers po siya. Nagagamit na po siya. Okay, alin po dito yung ginagamit nyo? Chrome. So sikat na sikat siya na si Chrome. No? Bakit po ginagamit nyo si Chrome? Mas mabilis siya eh. No? Gano'ng katagal mo nang ginagamit yung Chrome? 2 years na. 2 years na. Isipin natin. No? Paano kaya kung yung 2 years na yun tapos sa paggamit mo ng Chrome yung pinabayaran pa rin Chrome? Nabayaran pa rin yan? Hindi pa rin yung pinabayaran ng Chrome. Isipin mo lang kaya yung 2 years na yun, no? Pinabayaran ng Chrome sa paggamit ng browser niya. No? Sayang, no? Hindi ka nabayaran. Anyway, so pag-uusapan natin about the internet. As you can see nga po, may evidence naman regardless kung ano ang age ninyo, regardless kung saan kayo nakatira, kung saan naman kayo parte ninyo ng doon. Ang internet po ay parte na ng buhay natin. Tama po ba? Sino po dito hindi na gumagamit ng internet? Malamang kakaunti lang sa atin ang hindi na gumagamit ng internet. Pero karamihan sa atin, gumagamit na ng internet. Talagang very important na ito sa buhay natin. In fact, dahil sa sobrang paggamit ng internet, marami na mga tao ngayon ang pumupunekta gamit ang kanilang mga smartphone, gamit ang kanilang mga mobile devices. To prove this, in 2013, meron po tayo 1.4 billion smartphone users. Ganyan ang kadami ang smartphone users dito po mundo. So that's 1 in 7 people around the world. So
So, napakadami ng tao gumagamit ng smartphones. And to add to that, 1 in 4 ay gumagamit na ng cellphone nila or ng mobile devices para makapag-access sa internet or mag-search sa internet. So, kumukonti na rin yung magamit ng PC, magamit ng mga naka-fix ng mga computers, diba? Ang gusto nila talagang full mobility. Kaya marami na nag-access sa ganyan. And because of this, lumaki ang mobile marketing or what we call mobile advertising. In the US alone, ang projection is by the year 2015, $400 billion ang magagastos ng American companies on mobile marketing alone. And this is in the US. In 2012, $139 billion ang ginastos ng mga advertising companies on mobile marketing. So imagine, on 2015, US will spend $400 billion. Siguro worldwide, mas malaki pa yung gagastusin ng mga Amerikano. Ng buong mundo. No? Kung 400 billion sa US, baka sa buong mundo ay will translate to 800 to 900 billion on mobile marketing. So napakalaki ng business when it comes to mobile marketing. Another thing, gusto kong pag-usapan natin. Ito, sa December 2015, meron po akong isang, hindi po ito yung matatawag prediction. Maaaring matakot kayo, maaaring hindi. Pero ito po itong mangyayari. Magkakaroon po kasi tayo ng isang nationwide blackout. Okay? Di ba nakakatakot? December 2015. Parang kung sinabi yung December 2012, di ba? Parang yung katapusan ng mundo di ba? Pero totoo itong mangyayari ito, hindi po yan prediction, hindi po ito kakakaka. Hindi po ito base sa mga scientific calculation. Ito po ay mangyayari dahil ang National Telecommunications Commission ay nag-utos na sa buong Pilipinas na mag-convert na po tayo from analog to digital. So magkakaroon na po ng analog TV blackout. So yung mga gumagamit po ng mga baron-type na antenna, yung mga walang cable TV sa bahay, yung ginagamit yung antenna niya, hindi nyo na po magagamit yan kapag pumasok na ang analog TV blackout. Ang mapapanood nyo lang dyan ay nothing. So, kailangan mag-convert yun to digital antenna kung wala ka pang cable ngayon. So, mawawala sa iyo ang free-to-air TV. Mawawala sa iyo ang The Legal Wife. Mawawala sa iyo ang Sir Chief. Si Jezebel, It's Showtime, Hit Bulaga. No? Ang dami mawawala sa iyo mga TV shows. Okay? So, kasi lahat ng analog media must comply. And we're talking about ABS-CBN, TV5, etc. etc. Okay? 90% is not cable connected. Akala natin na ang dami ng mga cable na TV subscribers dito, akala natin nasakot na natin po Pilipinas. Hindi pa pala. So kapag tumating itong analog TV blackout na to, sobrang daming tao maapektuhan. That's 90 million Filipinos at the very least ang mawawalan ng TV signal. So essentially, people will lose free TV. Ang laking bagay nito mawawala sa mga tao. Okay? So that's why the Philippines now has adopted yung Japanese digital TV standard. So patunay lang to, talagang mangyayari yung December 2015. Ayan. No? So, kaya sa ABS-CBN News website, sinabi nga dito, yung Japanese digital TV standard, in-adopt na natin. And it's going to be fully implemented by December 2015. Now, dalawa yung problema natin, no? Yung unang issue is not really much of a problem, yung sa internet. Pero gusto lang natin makisabay sa pagpatuloy ng pagkalit ng internet. But the second one is on the TV. Diba? So, what we will do, we found a solution and we will facilitate that solution. Gagawin natin yung browsing experience natin, mas pagagadahin natin. I-revolutionize din natin ang TV experience, the TV viewing experience. Plus, ito yung exciting sa lahat. We are going to offer unique learning opportunities gamit ang digital TV at gamit ang internet. Okay? Tapos magkakaroon tayo ng isang napaka-effectivong marketing solution para sa mga advertisers. And finally, tayo magbibigay ng isang convenient pero all-in-one convenience to every Filipino. Anywhere in the world yan. Hindi lang these Filipinas. Okay. Now, why can we do this? Sino po ba si Facilitate? Sino po si FA Communications Corporation? Iisa lang po yan, facilitate sa FA.
Facilitate is a National Telecommunications Commission licensed company. Meron po kami NTC license. And we have local and international experience. Hindi lamang po kami nag-operate sa Pilipinas. We have operations abroad. Kaya po yung experience namin hindi lamang po limitado sa Pilipinas. Kaya yung knowledge din namin hindi lamang limitado dito sa Pilipinas. We also have a USA 214 license under the company Green Talk Networks. Ibig sabihin, lisensiyado po kami mag-operate sa US in all 54 states of the United States. Right? So, legal po tayo dyan. And then, we are also considered as a Tier 3 international carrier. And finally, kami po ay naging part ng Technical Working Group or the PWG ng NTC. Nung na-conceptualize po at nasimulan yung analog to digital transition back in 2007, kasama na po si FA dyan. Right? At nakasama na po kami dyan sa pagbuo nitong project nito, analog to digital. That is why we can do all this. And to prove to you na marami po kami mga experience of working with foreign and local companies. You can see here, Globe, as one of the big local companies sa ating kanegosyo. Novatel, Teletel, sa international naman yan. Si PNDT, kanegosyo din natin yan. You mentioned any telecom company around the world, 99% katrabaho na natin yan, kanegosyo na natin yan. So that is how extensive our international experience is. Also here locally. Alright? So let's talk about what's going to be next now. Diba? Meron tayong problema. Magkakaroon ka ng TV blackout. Gusto mong pagandahin or gusto mong makahabol doon sa internet bubble or yung pagpatuloy ng paggamit ng internet. Okay? And ginawa naman ni FA, kami po, nag-decide naman kami, napasok ko ng network marketing. Question, bakit pa ng network marketing? Bakit networking pa? Diba? Pagdating dito sa Pilipinas, ano ba ang impression ng networking dito sa Pilipinas? Scam. Ha? Number one, scam. O ano ba? Ano ba ang impression sa networking? Ano ba? Selling. Diba? O, ano po po? Ano po po? Pyramiding. So, medyo negative ang connotation natin sa network marketing or sa networking. Diba? And this is why Facilitate is getting into this business. Sabi ko nga sa inyo kanina, we have provided solutions sa mga kumpanya, sa mga corporations, sa mga organizations. It's about time. We provided solutions naman sa mga kapwa namin Pilipino. Also to every Filipino naman, bawat tao naman ang bibigyan natin solution sa buhay nila. And this is where we found the best way to bring in the solution. Okay. Some interesting facts. Alam niyo po ba, sa network marketing, anywhere in the world, right, anong kumpanya pasukin mo, you have less than 1% chance na ikaw ay maging millionaire or ikaw ay maging successful. Are you aware of that? Kahit pa sabihin mo yung pinagmamalaki mo ngayon, so if you're a member of a network marketing company now, kahit pa ano mang pinagmamalaki mo, I can assure you, less than 1% of your company has built millionaires. Am I correct or not? Diba? At doon tayo papasok. What we want to do is increase the chances of every Filipino na papasok sa networking na sila naman ay kumanda yung pagkakataon nilang maging successful. Kasi kapag pumasok ka sa isang traditional na negosyo, kunyari, tayo ng fishbowl stand, mas malaki ang chance na po, you have a 40% chance na ikaw ay maging successful sa pagtatayo mo ng fishbowl stand. Kaysa magtayo ka ng isang, mas malaki sa isang network company. That's what we want to do. Your ratio of success in a traditional business, ipapasok natin dito sa networking. And we're going to show you tonight on how you're going to do that. Okay? Because here, at FA, hindi po namin here i-require na pumili ng kahit na ano. You're not going to buy anything. You are not going to sell anything. Hindi ko po kayo bibigyan ng shampoo. Hindi ko po kayo bibigyan ng tsaa, ng kape, whatever. Wala po kayo bibigyan yan. You are not going to sell anything. Our company is a non-traditional company. Hindi po kami katulad ng iba na pare-pareho na po sila. Naglalaman-laman sila sa iisang kategorya. Kami po pupuntahan na iisa kami na iba, non-traditional.
That's why we're different, because all you need to do as a member is to plug, to play, you wait a little while, and then you will start. Ganun kasimple. So ito po, ganito po nagsisimula ang solution natin. Una, we are going to use two products. The first product is this one. We call that the F8 Lightning browser. So familiar ka na sa Google, di ba? Sa Google Chrome. Hindi ko na papagamit sa Google Chrome. From this point on, if you're going to be part of F8, etong browser na to ang gagamitin nila. I'll show you why later. Tapos, meron pa po tayong isa tinatawag na F8 Lite TV box. Nakikita niyo po itong box dito. Dito sa may gitna, sa ilalim ng projector. That is our prototype of the F8 Lite TV box. I'll demonstrate that later kung ano po nagagawa ng TV box na yan. But to give you an overview, both products can run on Android OS. Doon po sa hindi pa familiar sa Android, ito po ay operating system ng isang smartphone. Ito po ay kalaban ng iPhone. No? So, Android OS. You can also do social networking. Pwede ka mag-Facebook sa browser namin. Pwede ka mag-browse ng anything sa browser namin. In the same way, doon sa F8 Lite TV box, makakapag-browse ka din dyan. Pwede ka rin mag-internet dyan, kahit sa TV mo. Okay? Tapos, meron tayong emergency warning system. Actually, it's not our system. It's an emergency warning capability. Kasi in Japan, they have a system of predicting earthquakes 1 minute before it happens. Walang ganyan kahit sino sa buong mundo, di ba? This is the reason why we adopted the Japanese digital TV standard. Kasi doon nila pinapadaan yung emergency warning nila. Yung recent earthquake, dumaan yun sa digital TV nila. Nung sinabi nyo sa mga tao, magkakaroon ng din doon 1 minute from now. That's for safety. Totoo, after 60 minutes, 60 seconds, doon sa Japan. So, this is why we have adopted the Japanese digital TV standard. So that we will be able to use the emergency warning system by Japan. Okay? Isa pa maganda sa TV box natin, meron po siyang karaoke function. So kung sawa ka na manood ng TV, gamit po yung box namin, pwede ka naman mag-shift to karaoke. Hanggang mga Pilipino alam ka naman karaoke, di ba? Kayo ba, kung may kang kumanta. Sample natin, ha? Okay. So, meron mga tao talaga na malilig sa karaoke, and marami tayo mga Pilipinos na sa karaoke. Maganda po sa karaoke system natin, hindi nyo lang kailangan po din Magic Sync. That's worth about 15,000 pesos. Something like that. Hindi po ganon. Ito po, pati kapag gusto nyo ng mga bagong kanta, hindi na nagpipili ng chips. Kasi hindi na download na lang yung mga bagong kanta. Ganon mapipili na. Tapos, both products can provide income for you. It can provide travel incentives. It can provide rewards, bonuses, and many, many more. Pero ang pinakamaganda po dito sa dalawang produkto nito, pareho po siyang dadaanan at paggagalitan ng advertising. Remember, $400 billion in America alone. Diba? Ang gagastusin ng mga kumpanya just to advertise. Kunin mo lang yung isang porsyento ng 400 billion. Yun na yung niche mo, di ba? Napakalaki ng pera niya, di ba? That's why we have gotten into advertising. At bakit naman sa advertising? No? Kasi meron kami technology sa advertising system natin where we have a very analytical type of advertisement or advertising system na bawat advertiser, pagkatapos niya mag-advertise, makakakuha siya ng report sa amin dahil na-analyze natin yung advertisement niya. Malalaman niya yung resulta kung ilan ang nakapanood ng advertisements niya, sino-sino ang nakapanood ng advertisements niya, meaning yung kategorya kung matawag na nood ng advertisement niya. And something like that. No? And one thing that's very special about this is it is target specific. Kahit sinong advertiser, we will give them the power to choose kung sino ba talaga yung target market nila. Example, sir, alam mo kung ilang taong ka na po? 17. Okay, kung 17 ka, si advertiser kunyari, gusto niya mag-advertise sa mga batang lalaki who are below 18 but not more than but are more than 15 years old. So 15 to 18. So ngayon, magkatabi kayo, di ba? Magkatabi kayo kunyari. Pareho kayong gumagamit ng browser.
Kahit pinili ka lang ng advertiser, sa'yo lang lalabas ang advertisements. Sa katabi mo hindi. But you're using the same browser. Okay? For a company, this is something very valuable for an advertiser. So, kasi ngayon, madidirect na nila yung advertisements doon sa mga taong gusto nila talagang tamaan. Di ba? Instead of like sa TV, kung kapag sa TV na nag-advertise, shotgun method yan eh. Sa Jalo, shotgun method din yan. Radyo doon din, shotgun method. Kasi hindi ka sigurado kung sino makikinig sa'yo, sino nanonood sa'yo, sino makakabasa sa'yo. Dito, 90% ang chance mo na napanood ka ng target market mo. The only chance na hindi ka napanood is kapag talaga hindi niya ginamit yung browser. Yun lang. Okay? Pero meron tayong assurance na talagang gagamitin niya yung browser. Tapos, we are more effective than TV and online ads. Kasi nga, hindi tayo shotgun method. Tapos, mas mura pa tayo. It's only 1 peso per minute of exposure. This is why the advertisers will really want our system. Alright? Now, how do we all benefit from the advertising? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung solusyon namin para sa lahat ng mga networkers. No, nandyan sa kabuong mundo. Kung ikaw ay networker nandyan nanonood, no? Online, at yung may mga networker na nandito, this is the perfect solution for you. Why? Kasi ang unang-unang tinanggal natin component is the selling component. Wala ka nang dapat ibenta. The advertisements, kami ang mag-manage. F8 will take care of that. Kami ang makausap sa mga kliyente. Kami ang lalapit sa mga advertisers. Kami ang magpapasok sa kanila para mag-advertise dito sa kumpanya, sa F8, sa ating lahat. Kami po gagawa nun. All you need to do is use the browser or watch TV and we will share the income sa inyo. That's all you need to do. That's fantastic. Yeah. What more can you say? Di ba? Wala ka nang ibang gagawin. That's all you need to do. Use the browser, watch TV, you get a share of the income. Okay? And there's 2 ways for you to do that. Firstly, you can get into the networking side of the business, which is non-traditional. And the other one is papasok ka as a distributor. Kung ikaw ay papasok sa direct marketing, ganito ang mangyayari sa'yo. Mamimili ka ngayon ng 3 plano. First, we have the quick starter plan, or what we call the QS. And we also have the F8 light plan, or in short, natawag namin yung light. Okay? Under these plans, ikaw po ay magkakaroon ng browser. Ito po ay Android-based. At ang income nyo po ay mobile-based kasi mas madalas magamit yung mobile. And finally, very affordable yung entry cost nito. The other plan is what we call the GA or the Dreamkeeper. Yan po ay yung paggamit ng ating TV box. Right? Dito, you get the TV box. That TV box is Android-based at nakakakonect po ito kahit sa mga lumang televisions. Now, kanina lang may kausap po kami kliyente. Sinabi namin sa kanya na yung aming TV box ay capable of digital TV signals. Nakakapag-receive ko yung digital TV signals. The problem is, majority of the Filipinos are using old television systems. Di ba, ang television sa ating investment yan eh. Long-term partnership ang hindi ang pagbili natin sa TV, di ba? Pag nasira, hindi ka kagad bumibili ng bago. Pinapagawa mo yung TV. Kaya up to this day, may makikita ka pang mga TV na di pokpok. May makikita ka pang actual, totoo. May makikita ka pang TV na may cabinet rin yung fortune, di ba? Meron pang gano'n. So, kahit na ganyan yung TV nyo, pwede nga ikabit itong digital TV box doon sa mga analog TVs nyo. So, that's a great innovation by having fixed solution na binigay namin sa mga tao. So, it's also Japanese digital TV standard compliant. You will also get the browser bukod sa TV box. Tapos, TV and mobile based on your income at you will get maximum benefits. The only thing is, since ang digital TV will be rolled out completely by December 2015, at this point, wala ka pa mapapanood ng digital TV signals from ABS-CBN or ABC5 or TV5 or GMA. Wala pa.
Kasi lahat sila are just in the process of rolling out their digital TV system. So we are holding off this plan until next year. So this will be available 2015. So we're going to talk about now quick start for the QS and the flight. Now, under the flight plan and the quick start plan, we have 5 major ways of making income ang isang pumili. As a GK, ganun din, may limang papamaraan ka rin kung saan ang pwede kumita. But sa flight plan, 4 lang. Okay? Ang nawala sa iyo dito is the global fund bonus in US. But everything else, meron ka. But at a limited, mas limited ka kapag flight yung plan mo. Alright, let's talk about the first one, the ad sales commission. For the QS and flight, again I'm going to reiterate this at ulit-ulitin ko. Ngayon naka-record tayo, this is going to be shown sa YouTube. Uulitin ko lang, for the record, nobody is required to sell. But of course, we will not stop you if you want to sell the ad spots. Okay. Right? Can we show them we have the browser? It's in here. Okay, sample lang natin yung yung browser. Hindi ka ba sa camera? Sabi ko, mapapalita eh. Okay, andito po yung browser natin. So, tumatakbo siya sa Android, but we have to log in. Every member has to log in. Okay, so log in muna ako. Okay, so now that I've logged in, yan na, nakapasok na ako sa browser. Itong area na to is the browsing area. Ito, no? Tapos itong sites na to, dito po yung advertisements. So if you are a member of FE, pwede nyo pong ibenta yung ad spots natin. 4 po yung ad spots. It's 1, 2, 3, and 4. Pwede nyo pong ibenta yan. So it's really up to you. It's an option. Kasi kapag nagbibenta kayo ng ad spots, kikita kayo from that. Diba? So the members can sell this. Ang minimum placement natin is 2,500 pesos lang. Napakababa ang natin ad spots natin. Tapos, you earn a commission of 5% for every ad spot or for every advertiser na makaklose mo. Okay? Tapos, sa gatekeeper naman, kung ikaw ay mapasa sa GK, pero next year pa to, ang commission ko is 10%. So, you have that option. You want one or you want to sell the advertisements, you have that option. 5% for QS and flight, 10% for GK. Okay? Is this clear? Alright. Next, the user's incentive. Okay? Yung user's incentive, ito po yung magandang part. Ito yung habang nagpa-browse ka, whether you're a QS or a flight, while you're browsing, you're earning from the advertisements na wala kang ginagawa. Okay? So nagpa-browse ka lang, meron ka ng income. You get to earn up to a maximum of 4 hours per day. Now, tingnan po ito nagpa-browse ako, di ba? Habang nagpa-browse ako, may nakikita akong ads dyan. Bawat palit ng ads na yan, which is every minute, bawat palit niya, pumapatak yung metro ko. Paano pumapatak yung metro ko dyan? Okay? Papakita ko lang dito sa mga tumuhan sa harapan, sir. No? Habang nagpapalit yung ads, pumapatak yung metro ko. Kaya yung metro ko, meron akong kinikita. Narinig nyo lang before, di ba, sir? Yeah. Pwede bilisan ng metro. Parang taxi lang. Tapos ito po. So, merong mga ads dito. Pero sir, pwede tapos yung papalit yan. Papalit yan. Okay? So, sabi nga ni Sir kanina, pwede daw mapabilisin ng metro, no? Parang taxi lang talaga ito, no? Kung nadayarin natin yung metro. Huwag na po tayo mantaya. Gawin na lang natin yung tama. Yung tama lang.
Wala na sleep sir. Ha? Wala na sleep yun pag gano'ng bilis. Di ba? Bawal na yun. Bawal na yun, di ba? Okay, so yan, no? Nagpa-browse ka lang, kumikita ka na. So, halimbawa, ikaw ay isang networker. Gusto mong, ayaw mong umalis dun sa kumpanyang pinanggalingan mo. Proud na proud ka dun sa kumpanyang pinanggalingan mo. You keep on promoting your networking company online. Go ahead. Keep promoting your company online. Hindi ko po kayo bibigyan. No? I-promote nyo lang po yan, gamitin ng browser natin. Dahil habang nagpo-promote kayo, kumikita kayo dun sa kumpanya ninyo, babayaran pa namin kayo. Dahil kumikita kayo dun sa kumpanya ninyo. Alright? So, di ba? Double income kayo ngayon. Malinaw? Yes. Okay, so you're going to earn 0.025 centavos per app per minute. Kung ikaw ay QS and flight. Pag GK, 5 centavos per minute. Okay, pag QS and flight, 0.025. So, by browsing, I'm not saying na magiging milyonaryo ka from browsing. I'm not saying kikita ka ng daan libo from browsing. What you're going to earn from browsing is what you call this, parang supporting income, extra income. Diba? Something na makakasuporta sa'yo. Kasi, pagpalagay natin, meron kang isang browser, tapos 4 na ad spots yung tumalabas. Okay? Tapos 4 na oras ka gumagamit ng browser. Ikaw pa sir, gano'n ang tagal mo internet? 8 hours? Sinabi ko dito, 4 hours ka lang na magpa-browse, di ba? Haba na baterya dyan ah. Nakabattery pa Parang kasi. 4 hours lang naka-plug yun. Parang yung charger. Sir, dalawa kayo din. Dalawa. Kaya followers. So, 4 hours ka mangyari ng browse. Tapos, 4 na ads lahat sa nakikita mo. So, 4 na nakikita mo yan, di ba? Yung potential income mo dyan, iko-compute ng computer yan, na system like this, you can make 720 pesos per month doing nothing. Kung ikaw ay QS or flight. QS or flight yan. So you get 720 pesos from practically doing nothing. Kung ikaw ay GK, at ang GK ay nanonood lamang ng TV. So habang nanonood ka ng TV, you can earn as much as 1,440 pesos per month. Malinaw po? Welcome, welcome. Okay, people abroad, people watching online, meron lang po tayo matuwagin itong mga guests. Right? Welcome po. Welcome to our first community presentation. So going back, nanonood ka ng TV, wala ka ng ibang ginagawa, hindi ka nagpa-browse, pwedeng nagkaraoke ka pa, di ba? Nagkaraoke ka, kumikita ka. Saan ka ka, di ba? Dati, magugulot ko man ng 5 piso para kumakanta. Di ba yung mga video events? Dito hindi, kakanta ka na kahit anong sintonado mo pa, babayaran ka pa. O di ba? Masaya naman, masayang compromise, di ba? So kahit na alam mong wala kang talent, alam mo sa talent yung walang talent, di ba? Alright. Here? Okay. So this is extra income. What if you want to earn more income? What if there's more? Right? That's when you get into the aspect of networking. Okay? By the way, yung extra income na yun, di ba? Anong saan yung magagamit siya? Pambayad ng kuryente, pambayad nyo ng internet ninyo, at pwede nyo rin maging savings. Pero hindi pa kayo hindi pa kayo masaya dyan. Gusto nyo pa talaga extra, papasukin nyo na yung networking. Pag pinasok nyo yung networking side of the business, magkakaroon ka ngayon tinatawag namin ng member usage bonus. Ito, yung kikita ka from the browsing or television viewing of other people. So again, lahat na makikita mo sa networking, wala silang bibilin, wala silang ibibentahin. Pare-pareho lang tayo mag-browse, pare-pareho lang tayo manonood ng TV, and you get to earn. Pag flight ka, 0.007 centavos per minute. Diyos ko,
Naiisip na siguro ni Sir dito. 0.007 centavos per minute. Ano pang may kinahin mo dyan? Eh, yung isa mas mababa na, 0.025 centavos, di ba? Sige, tingnan natin ha. Yung sentimo na ganyan, kung maganda ba ang magiging income natin. Pag US ka, 0.015 centavos per minute. Pag ikaw ay GT, 0.033. So napakaliit, di ba? Napakaliit talaga. Maximum pa rin ng 4 hours to earn from the ads. Okay, sample na natin. Kunyari, lahat ng mga nag-networking ka na, nag-invite ka ng mga makakasama mo dito, di ba? Lahat ng mga magpa-browse, makakakita lang siya ng 2 advertisements at any given time. Tapos, kunyari, lahat ng mga na-invite mo, 1 hour lang kung mag-internet. Kung 1 hour lang sila mag-internet, mga abnormal yan. Tama ba? Kasi hindi na normal yung isang oras sila mag-internet eh. Okay, sige po, tuloy lang po. Kami. Here front. Welcome back. Okay, welcome back. Alright, so babalikan ko lang ha. Nawala ako kanina. So, meron kang 2 advertisements na nakikita habang ikaw ay nagpa-browse. 2 ads per minute. Tapos 1 hour per day ang bawat isang tao na mag-browse. Every other person na mag-browse. 1 oras lang ginagawa niya per day. So what's going to happen? For the flight plans, for the flight plan holders, 0.007 ang rate. Diba? Tapos, you start by inviting 2 people. Kunyari, sir, ano mo? Ray. Ha? Ray po, no? Si Sir Ray, in-invite ako. At saka in-invite din si Ma'am, kararating nyo na, Rose. In-invite ni Ray ako si Derek Ramsey, at saka si Rose. Ito naman, mga tawag ito. Sakto lang naman. Sakto lang naman, di ba? Screen name lang ito. Si Rose at saka ako, no? Si Derek Ramsey, medyo may hotspot. Okay. 6 pa. 6. Okay. Alright, so kami dalawa ni Rose, ang nandito, in-invite kami ni Ray. Nag-browse kami ni Rose 1 hour per day. Nagpa-browse lang kami. And while we were browsing, for 30 days, nagpa-browsing kami, si Ray gets to earn 50 pesos on top of your 720 pesos. Dahil ikaw ay nagpa-browse on your own. Pero, since kami ni Rose, gusto rin namin yung katulad mo na kumikita ka from other people, from the browsing of other people. So kami ni Rose, mag-i-invite kami na tig-2 friends namin. So Rose is going to invite 2 friends, I'm going to invite 2 friends, pasasalihin ko rin. Papag-browsing ko rin sila. And then when that happens, magkakaroon ng chain reaction times 2, times 2, times 2, times 2, times 2, times 2. Hanggang sumabot sa 8 levels, which is your maximum level where you can earn income. Okay? So meron kang 256 downlines na tinatawag ngayon. Out of the 256 downlines, lahat sila, they are browsing the internet 1 hour per day. 2 ad slots na nakikita nila per minute na nagpa-browse sila. And 30 days kami nagpa-browsing, all 256. Ray gets to earn 6,451 pesos extra income. And that is 1 hour of browsing. E paano rin kung sobrang ating kami mag-browse? At nakakakita kami ng 4 na advertisements. Okay? Napupuno natin yung advertisements. So kung palaging puno na puno yung advertisements, tapos lahat kami 256, 4 na oras kami mag-browse every single day. You know how much you can earn from us browsing? You can earn a maximum of 51,610 pesos. And this is just browsing. Okay ba yan, bros? Totoo ba yan? Mukha natin siya. Pagdudahan natin, gawin skeptic tayo. Kunyari talaga, natutunan tayo sa 51,000. Let's say, kasi yung ibang papasok sa networking talaga, hindi naman full time yan. This is 100% of your effort. You can make 51,000, 100% of your effort. Let's put 10% of your effort.
Kasi 90% pinubuhos sa trabaho. What's 10% of 51,000? 5,000. Kung ikaw ay isang empleyado, magkano sweldo mo? Siguro nasa anywhere from 15 to 20, 30,000. An additional 5,000 pesos a month is a welcome income anytime. Tama? So that's your income. That's 10% of your effort. Pagandahin natin. Let's talk about the QS plan or the quick starter. Okay. Pag quick starter ka, hindi lamang 8 levels, pwede kang umabot ng 10 levels. So that means, hindi ka titigil sa 256 ang income mo. Pwede umabot ng 1,000 downlines at kung makikita sa lahat ng pag-browse nila. And take note, doon sa line, pag naka 256 members ka, 6,000 ang income mo. But dito, 27,000 yung income mo at 256, di ba? And take note, this is the same same factor. 1 hour of browsing per day sa lahat ng members at 2 ads lang yan. If you reach your 10th level, you can make 110,000 pesos from everybody else who's just browsing the internet using the FB browser. Okay? What if 4 advertisements ang makikita mo ulit every single minute? What if all 1,000 members or all 1,000 subscribers 4 hours mag-browse? Miss Rose, ilang oras ka mag-browse sa isang araw? Ha? Let me know. Sige po. More than 4 hours, di ba? Sabi ko nga, pag less than 1 hour ka nag-browse, iatawag sa dyan ay abnormal. Di ba? Pag more than 4 hours ka nag-browse, ang tawag dyan, pang-react na. Okay, so more than 4 hours, pasok na pasok. So this is a realistic figure. No, it's just joking lang. No? Pero it's a realistic figure na bawat isa sa atin can consume up to 4 hours of browsing. So kapag ganito palaki ang volume ng mga tao gumagamit ng browser natin, you, Ray, can possibly earn 442,000 pesos. That's too much. Per month. Too much, no, sir? Sige, kinitan. Sabi ni sir, too much, di ba? Again, you got into networking not as your full-time career or your full-time job or your full-time business. Make this as your 10% part-time income. Ano ang 10% ng 442,000? 44,000 pesos. You gave 10% of your effort. Diba? 44,000 pesos. That's 10% of your effort. That's good. Let's do it then. Alam mo, sir, dapat tayo lang dito. Para lang tayo nagpapagawa tayo. Okay. So, meron tayo QS. Tingnan naman natin yung GK, which is the third plan. Meron tayo. But the GK, again, is for next year, okay? For the GK, hindi ka lamang limitado sa 10th level. You can go all the way up to the 12th level. At mas mataas ang rate mo. So, eto medyo may konting challenge. Pero alam niyo, mas less din yung challenge. Kasi you know what? Anong ginagawa sa GK? Guys, sino nakakala? Ano ang ginagawa ng mga members na GK plan? Ha? Coordinator! Anong ginagawa ng GK? Anong ginagawa mo sa GK? Nanonood ng TV. Nanonood ka lang ng TV. You're not browsing the internet. You're not doing that. Nanonood ka ng TV or kumakanta ka gamit mo yung karaoke system. Okay? Or pwede ka rin mag-browse doon sa TV. For those who can link, yun po yung ating GK box. Yung ating GK box. And that is a prototype. Okay? So everybody else is just watching TV. The factors given here is 1 hour of television viewing per day. Bawat member. Kasi ilang oras po yung legal wife? Ay, hindi ka nanonood tayo. Hindi ka din. Ano ba yan? Ma'am, ilang oras po yung legal wife? Pasasyon ka ba? Pagpalagay natin ang television viewing kasi, 4 hours yan palagi. Normal na nangyayari sa mga tao, they wake up in the morning, 1 oras nanonood ng TV, morning show. Pagdating ng tanghali,
nagpapalimit sa opisina kasi hindi pa tapos yung Bulaga, hindi pa tapos yung contest showtime. Now, pagdating ng gabi, yun na, TV marathon na. Diba? Kaya ubos talaga yung 4 na oras. Diba? Pero dito, ang factor nito, 1 hour of television viewing per day, 2 ad slots ang makikita nila. With all your 4,000 subscribers, you can make 972,000 pesos just from browsing alone. Okay? Again, kung 4 yung ad slots na nakikita nila, at 4 na oras nanonood ng TV ang bawat miyembro na nasa ilalim mo, you can possibly make 3.8 million pesos from watching TV. Too much. Kasi papabawasan niya. Sige po, sir. Kapag kaming lahat, kumikita na ng 3.8 million. At nating appreciate nyo or yung income nyo, aabot na 3.8 million. Papawasan ko, sir. I promise. Kasi too much. Okay, welcome. Yes. Sige po. Pwede po. Okay. I'm sorry, guys, from who are watching online, pasensya na po kung medyo napuputol-putol minsan yung discussion ko. That's because we have new guests coming in. Sabi ko nga po sa inyo, patuloy na lumataki na ang FA. Hindi lamang po dito sa Pilipinas. And for those of you who are viewing right now, I also notice the numbers of the people who are viewing every time that I go online and stream. Okay? So guys, this is clear. The member usage bonus. Okay, now, you cannot do this if hindi mo talaga papasukin yung networking side of the business. Diba? Which is, the meat of the business in networking is what? What? Start with the letter R. Referral. Okay? O another term for referral. Masyado lang natin bigyan naman disent yung referral eh. But the truth is, ang tawag mo is recruitment. Diba? Sabi ko kasi we are a non-traditional networking company. So, hindi na tayo nagkamit ng mga sugar-coated words na this is called referral, this is sponsor, di ba? Let's say it as it is. It's recruitment. Recruiter. Period. Illegal recruiter. Hindi naman tayo illegal. Joke. Hindi naman tayo illegal recruiter. Okay, so we are going to recruit people, di ba? So, when you recruit people, meron din tayo mga incentives. The first of the incentives on recruitment is what we call the direct sales bonus. This is where, when you invite somebody, tapos nag-pay in siya, sumali na siya, it's a one-time membership service, you get to earn 500 pesos for every pay-in. That is if you are QS or GA. Okay, 500 pesos for every pay-in. Okay? But if you're flying, 100 pesos lang ang okay? Clear? And finally, we have what we call the Global Fund Bonus. Now, this is also quite big. We're also providing good incentives when it comes to recruitment. Dito, kunyari, balikan natin si Ray. Ray, na-invite mo ako at saka si Rose, di ba? So, bawat na-invite mo, ito ako, ito si Rose. Magkamukha kami, kumita ka sa amin ng 500 pesos because ikaw ang nag-invite sa amin, ikaw nakapagpapingin sa amin. Right? Now, what if ako, kunyari, ako naman ang nag-invite ng dalawang friends ko, ako, pwede akong kumita ng 500 pesos from both friends na in-invite ko. But you, Ray, you can earn up to 250 pesos per pay-in. Maximum of 250 pesos per pay-in. Override. Okay? It's like an override. Okay? So, pag kita naman, kung si Rose naman na nakapag-invite, you get a maximum of up to 250 pesos per pay-in. Si Rose din naman can earn 500 per page per friends na na-contact. So, ganun din, no? Kahit na meron kang direct sales bonus dito, kikita ka pa rin ng up to 250 pesos per pay-in on those two people na direct. That's for US. Remember that Light does not have this benefit.
If you are GK, you can earn up to 750 pesos per day. Clear? Okay, let's put some illustration naman ha. Sa global fund bonus, nakita nyo dito, binalikan ko lang sa QS, di ba, up to 10 levels, pero actually infinite yung global fund bonus ha. Ito yung earnings mo sa browsing, but your global fund bonus can reach up to 256,000 pesos, maximum 256,000 pesos. That's coming from 1,024 trainings. Okay? What if you're a GK? At dito nyo makikita yung transition naman na where we give more incentives sa produkto versus sa recruitment. In most network marketing companies, ang dami po naging milyonaryo, ang dami po mga naging successful because they have recruited a lot of people. They've been given a lot of incentives on recruitment. Diba? Dito, we still give incentives on recruitment, pero mas malaki ang inyong magiging incentives if you use our products. So if you're a GK, for example, look at this. Sa 12 level mo, yung browsing income mo, from 1 hour of browsing or watching TV and 2 ad stats coming out, you make 972,000 pesos. But your global fund bonus is only up to 900,000 pesos. So we have a limit sa global fund bonus. Maximum of 900,000 pesos per month or 30,000 pesos per day. Okay? This is clear? Clear? Okay, malinaw. So guys, the next one is what we call the distributor package. Ito naman, ito talagang perfect talaga ito para sa mga ingredient workers. And perfect ito para sa mga tao na may pera. Eh, kasi ito yung mga tao na ayoko ng networking. Ilang beses na ako pumasok sa networking, hindi ako kumita dyan. May pera ako. Ito na lang ang pera ko. Ibibigay ko sa'yo. Patikarin mo yan. So, meron mga ganyan mga tao. And this is the perfect package for them. The distributor plan. Ang isang distributor, tatlo lamang na requirements. First requirement, hindi sila dapat magbenta. Second requirement, hindi sila dapat mag-recruit. Bawal mag-recruit ng distributor. Right? And third requirement, since hindi sila magbebenta, ipamimigay nila ng mga produkto na libre. You give it away for free. So medyo nagkakakan na si Madam. Kasi distributor pa, paano kikita kung di ako magbebenta, di ako mag-recruit? Tapos pamimigay ko pa ng libre mga produkto, di ba? Paano kikita nun? Okay. As a distributor, mas gusto namin yung mga distributor ng GK box namin, no? Yung GK box. Okay, nandiyan sa gitna. As a distributor, you are entitled to a 10% off on the membership package. Ang minimum initial order nyo, as pag ikaw ay papasok as a GK distributor, is 10 GK plans. So yun kagad ang order nyo, 10 kagad. Kaya nga kailangan may pera ka as a distributor. You're entitled then to 40 centavos per minute doon sa inyong member usage bonus. Remember the member usage bonus of a GK? It's only 3 centavos. Dito, it's 40 centavos. If you're going to be a QS distributor, minimum of 30 plans, 30 centavos ang inyong member usage bonus. If ikaw ay flight plan distributor, 150 ang minimum order mo, and 20 centavos ang corresponding na member usage bonus mo. Now let's talk about user incentive is 5 centavos and commission for ad spots. If you're going to sell ads, it's 10%. Let's talk about being a distributor for GK. Mamimigay tayo ng digital TV box. Now, bakit po namin may concentration sa digital TV box? Kasi by next year, marami na mga tao hindi makakapanood ng TV. Diba ba? Dahil hindi na magagamit yung baron time ng pera nila. So, mas magandang ipamigay mo na lang sa mga tao na hindi ma-afford bumili ng panibagong digital TV. Pamigay na lang nila yung mga GK boxes or mga TV boxes natin. So let's say, you're a small-time distributor, you deploy 10 units of the TV box that you see over there. Binigay mo kunyari kay Madam, wala kang cable sa bahay, gamitin mo itong TV box na to, manood ka ng TV araw-araw,
No? Kikita ka sa panonood mo ng TV at sa'yo na yan, libre. Huwag mo babayaran. So, ganun ang setup. Diba? And then, bawat user will be watching 2 hours per day of television shows. Tapos, pagpalagay natin, 2 advertisements lang ang makikita niya kada minuto. Doon sa 2 oras na yun. And look at the potential. So, your memory usage bonus is 40%. Tapos, the system will compute it as such. You have a potential of earning 960 pesos per day, hindi po per month, per day as a distributor, or 28,800 pesos per month. And you only gave 10 digital TV boxes to 10 people. Hindi niyo po na-recruit, hindi niyo po binentahan, binigyan niyo lang ng TV box. At habang nanonood sila ng TV, doon sa TV box na yun, kumikita sila. At habang kumikita sila, kikita ka 28,800 pesos. So nakikita mo ngayon yung potential as a distributor. Gusto mo ngayon, isa kang seryosong negosyante na may pera ka, mag-deploy ka ngayon ng mas marami. Pagpalagay natin gusto mo ng 100 units. 100 tao matutulungan mo nito. Pumunta ka lang sa isang barangay o sa isang squatters area, 100 tao sa squatters area ang matutulungan mo nito. Di ba? 4 na alas kunyari na papanood nila. At syempre, 4 na oras silang nanood araw-araw, which is not impossible. 4 na oras sa panonood every day. You know how much your potential is? You can make 1.1 million pesos. Just because 100 people are watching TV every day. Wala na silang ibang ginagawa. Okay. Bakit ka pumunta yung episodes? Hindi ka mapalibala. O naiisip mo siguro, nanonood na lang ang TV yung mga kapit-bahay. Wala mga tamad na, wala nang reference yung buhay sila. Diba, alam niyo po, in some of our discussions with some people that we talk to, sinasabi po nila, gagawin yung tapat ng mga Pilipino. Pero ang sagot nga po namin doon is, alam niyo po, sinasabi nyo, gagawin natin tapat ng Pilipino. Hindi ba totoo tapat naman talaga ng Pilipino? Masakit pong tanggapin yun. Totoo po yun. Tamad by nature ang mga Pilipino. However, pag ang Pilipino, binigyan mo ng resources, sino ang pinaka-innovative sa lahat? Ang Pilipino. Bigyan mo lang ng counting resources ang Pinoy. Magagawa niya na magagawa ng paraan. Diba? Yung mga mekaniko kunyari, alam nilang ibigin mo dyan, maayos ang kotse mo eh. Bigyan mo ng alam rin sa tires, ayos na yan, maayos ang kotse mo. Maraming maparaan ng Pilipino. So, dito, hindi natin silang ginagawang naman. Bibigyan natin sila ng counting resources. Yung counting resources na yan, mapapahikot nila. Yung counting pera niya, mapapahikot niya, mapapalago niya. Ganyan ang Pilipino. Ganyan kami naniniwala sa Pilipino. Tamad na kung tamad. Pero bigyan mo kami ng counting resources. Kaya namin pagandahin ang mundo. Ganun tayo, di ba? Tama, Arvin? Nangangaral na ako eh. Hindi pa nararamdaman. Puso na to eh. Puso na. Okay. So yan this is the possibility of making a lot of money as a distributor, nakatulong pa ba sa kapwa mo? Yes. Yes. Lahat ng mga members natin pwede maging distributors. And a distributor can also join the networking side of the business. Vice versa. Ganun lang yung pwede. Any more questions? Alright, so guys, what I'm proposing to you is a workable and sustainable business. Why? Unang-una, magugustuhan ito ng mga advertisers. Again, we have a target-specific advertising system. Kahit sino po mga advertisers, gustuin po yung ganitong klaseng sistema. They want this. You will also want this. Because sa lahat po ng mga networking companies na nakita nyo sa labas, I am very proud to say this. Iba kami. Right? We are not